Ngayon naman ipupunta tayo sa isang fish sanctuary kung saan magpapakain tayo ng mga isda. Kukuha tayo ng isang boat para maging service papunta doon dahil wala naman possible na ibang route or ibang pwedeng daan na papunta doon. Tayong mag-rent ka lang ng boat para makarating doon sa lugar na yon. Kaya yun nga yung gagawin natin. Habang iniintay natin yung ating service na boat, dito muna tayo mag-aabang hanggang sa dumating. Kaya babiyahe nga tayo papunta sa sanctuary. So nag-boating tayo dito sa Sampaguita. Nadaan tayo sa gilid ditong Lungos. Ayan, we call it Lungos. Dito sa kabila mga idol, yung nakikita natin ng mga blue na yun. Ito yung area ng Latalia Beach Resort na pinuntahan namin ng company dati. Dadaan tayo dito sa baybay na to. Yung last time nilangoy namin mula doon sa Sampaguita hanggang dito. Nag-fishing kami ng madaling araw. So dito, didiretso pa tayo doon sa dulo ng bundok na yun. Ngayon lang ako nakarating dito sa lugar na to. Dito sa area na to. Ayan, ganyan yung tsura ng formation ng mga rock. Masarap dito mamasyal, madalang lang nakakapunta nga lang. Pero dito malaya ka, makapasyal-pasyal. Medyo mahirap lang yung daan, pero maganda dito. So tatayumin natin. Anong lugar yan? Sakto po na San Pablo. San Pablo, Bawan pa rin yan. Ayan, dito tayo ngayon sa may Bawan. Ito na yung sanctuary, makikita natin yung mga nakaparada ng mga boat dito. Nanunood at nagpapakain ng mga isda. Dito yung isda, di naman nakakulong. Kumbaga, kung gusto nilang umalis, pwede silang umalis dito. Malaya ang mga isda dito, pero dito bawal nga ang fishing. So tayo mag-aano lang. Talagang sisid lang. Video na lang natin yung mga isda sa ilalim. Sana may makita tayong mas maraming isda dito. Ito yung dito wala daw daanan para makapasok ka, kundi talagang mag-rent ka ng bangka para makarating dito sa sanctuary na to. Kaya tayo aangkot na muna tayo dito. Ang gawa nila dito yung pag-aangkot, tali-tali yung mga bangka, pinagkakabit-kabit pala. Akala ko may talian yung pala sa bangka din. Ay ano ba yan? Yung bangkang yan, yun talagang trabaho niyan? Ah, okay. So yun pala yung isang bangka, may allotted na bangka dito para doon para mailak yung maiangkor yung mga bangkang dumarating. Dito na tayo. Titingnan muna natin kung anong meron sa paligid. Ayan, walang kalsada para makarating dito. Isang lugar na ng sanctuary kung saan pwede ka lang makarating through boat. Magre-rent ka talaga ng bangka. Magkano ang renta dito? 3.5? 3.5 daw sa mga gustong pumunta dito. At matapos ngang may angkor at may ayos ang aming bangka ay lumusong na ako para tingnan yung ilalim. At ito nga yung nakita ko habang nagbibigay ako ng mga biskwit. Ang daming isdang sumalubong sa akin, halo-halo. Nag-aabang ako baka may malaki pang sumalubong, pero sa ngayon, sa umpisa, yan pa lang yung mga maliliit na yan. Pero habang tumatagal, nadadagdagan. So nagsuot naman ako ng kapay para hindi ako masyadong mapagod sa paglangoy.
Patiwa-tiwari pa nga ang aking camera. Habang naghihintay ako, ayun, nagpakain ako. Dala ko ditong biskwit. Hindi kami nagkalat dito ng basura. Inuwi namin yung mga sa basurahan. Para hindi naman magkaroon ng kalat dito. Sa lahat ng mga pupunta dito, yung basura, iwasan nating magkalat sa dagat. Kailangang magpanatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Parang yun na rin ang tulong natin sa kalikasan. Ayan, so kinalat-kalat ko yung mga dinurog na biskwit. Sa umpisa, malalayo pa yung mga isda. Hanggang sa, ayan, nag-umpisa na silang magsilapitan. So halo-halo yung mga isdang makikita nyo dito. May mga parrot fish. Hindi lahat ng parrot fish ay may mga green. Yung iba, neutral color lang, mga gray. Madalang yung nakita ko dito mga green na isda. Marami sa mga isda dito, yung mga samaral. Saka yung mga trigger fish na doon sa ilalim. Pero dito, parang hindi ka magtatapa ka lang. Parang hindi ka gumagalaw. Basta nagbigay ka ng biskwit, kahit nasa kamay mo lalapit sila. Muli sumisid ako pa ilalim ng mas malalim. Tinitingnan ko kung mas magiging close ako dun sa mga isda. Pero pag sumisisid ako, mas lumalayo din sila. Hindi ko malapitan ng camera. Kaya yung mga kuha ko malalayo din. Hindi ko sila mapakain sa mismong kamay ko. Hindi pa sila ganun kalapit sa tao talaga. Kasi may mga lugar na pag nag-fish feeding ka, para ka nagpapatuka sa manok na kumakagat talaga dun sa hawak mong pagkain. Marami dito yung mga samaral sa kadakit. Basta nagbigay ka ng biskwit, lalapit sa'yo. Sana pag nag-spear fishing, ganito rin pag nag-spear fishing ka dami. At dahil yung mga kasama ko ay naka-floater, hindi sila makasisid, hindi rin sila makuhanan ng mas sa ilalim, mas malalim-lalim. Habang ako yung nagbibigay ng pagkain sa mga isda, ito yung mga kuha ko na makikita nyo, may mga samaral na lumalapit. Ayan mga danggit. So, habang nanonood din yung mga kasama ko sa pagpapakain ko sa mga isda, ayan. Ito yung sitwasyon, hindi namin makita yung ilalim talaga. Wala kayong makitang bato o buhangin. Kasi sabi nila mga 20 meters daw yung lalim nito. Kaya very dark yung ilalim. Tapos yung mga isda dito hindi na masyadong umaalis dahil nasanay na nga na dito sila pinapakain palagi. Ayan, makita nyo ang dami. Dapat pag pumunta kayo dito, yung dadalhin yung tinapay, yung makunat-kunat. Para hindi kagaya nitong nadala namin na pag nabasa ng tubig, nagiging pino kaagad. Wala tuloy makain na malalaking tipak yung mga isda. Kaya ayun, umaalis sila kapag nauubos na or naging pino na. Pag nagbigay ka ng panibago, ayan, babalik lang uli sila sa'yo. Yung malalaking tipak lang yung makakain nila. Kasi yung iba sobrang pino na. Huwag kayong magdala ng malalambot na biskwit kagaya nung dala namin. Hansel kasi yung nadala, kaya pag nabasa ng tubig alat, nadudurog na kaagad, masyadong malambot. Sabi ng fish, wala dapat ka ng makukunat. Pagkain. Na ka. Ayan, so tuloy-tuloy lang yung mga kasama ko dito pag langoy-langoy nila habang nanonood sa mga isda. Kasi pabalik-balik lang, saka ilang mga bangka din kami dito. Marami din. Nung una nagdala ako ng weight na 4 na kilo, kaya lang masyado kong lulubog. Kaya tinanggal ko rin, yung pampaan na lang ang sinuot ko para hindi ako mahirapang lumangoy habang yung mga isda ay nandoon sa ibaba. Ayan, makikita nyo naman. Nasa ilalim. Kapag wala ka nang maibigay na pagkain, nandun lang sila sa ilalim. Para ma-picture ka. Nag-aabang lang uli. Ayan, pag binigyan mo na naman ng panibago, magkakaroon. Nadudurog kasi yung mga biskwit na dala ko, kaya pangit siyang ibigay. Para siya naging latak agad. Yung maliliit na isda, nakikita nila yon. Ayan kita nyo naman, ayun So yung maliliit, pinupuntahan nila yon. Masyadong nadudurog kaagad.
Dapat talaga yung mga ano dito, yung makunat na floater. Ayan, oh. Yung ibang isda ayaw nila ng floater kasi floating pellets kasi hindi sila sanay na umibabaw, lalo na yung mga malalaki. Ang malimit lang na umiibabaw itong mga maliliit. Yung makikita nyo yung mga kulay dark blue na yan yung mga trigger fish. Ayan, oh. Tawag nung iba pakol o kaya papakol. Ayan, okay naman sila. May mga trigger fish na malalaki na talaga na medyo nangangagat na rin ng paa. Oh, yeah. Kasi may ngipin yan. Parang ngipin ng daga yung ngipin niyang trigger fish. Kaya nakakapangagat talaga yan. Kaya niyang pumutol ng mga tansi. Pag yun namingwit kayo, tapos yung inyong kawil ang tansi hanggang doon sa hook. Kaya niyang putulin yun pag kinagat niya yun. Matigas yung ngipin ng trigger fish. Yung mga parrot fish, ganun din. Kaya din pumutol ng mga tansi kasi kumakagat yun sa mga coral So, ito yung mga nakita namin sa ilalim. Ayan, makita nyo, ang dami. Pero hindi kami makalapit masyado dun sa malalaki. Dahil nga mailap pa sila. Sa dive na ito, actually, 1 oras lang yung allotted time. Basta dumating dito, magka-countdown kayo hanggang 1 oras. Pero dahil mabait naman yung boat captain namin, ang alam ko, lampas na 1 oras kami ditong tumigil. At hinayaan lang kami maglangoy-langoy, makipag-banding doon sa mga isda. Pero yung 1 oras na yan, kung titingnan mo, parang ang ikli. Pero sa totoo, sa actual na paglangoy mo, sapat na yon, sawang-sawa ka na doon sa pakikipag-banding sa mga isda, sa panunod sa kanila. Saka pagod ka ng lumangoy nun. Malamang yung 1 oras na yan, mayroon ding study na para maiwasan din yung pulikat. Kasi doon, wala ka namang masyadong pagpapahingaan kundi kumapit ka sa tali ng bangka pag ikaw ay pagod ng lumangoy. Kung hindi ka naman sanay pang masyadong lumangoy, yun nga, may life vest ka. At mas safe ka na sa ganun. Kaysa naman sa maglalakas loob ka lang, baka mapahamak ka. So, safety pa rin tayo dapat palagi. Ayan, tuloy-tuloy lang hanggang sa mapagod na kami. Tapos, yun nga, magpa-picture-picture na lang, pakuha ng video ng aming bunker. Ayun, hindi naman makasisid kasi mayroon siyang floater. So, ganun lang siya sa ibabaw. Tapos may nakita akong yan, parang spaghetti cracker na ayun, medyo makunat-kunat siya kaya naibabato ko siya doon sa mga isda nung huli akong nagpakain. Yun, dumami na yung mga trigger fish. Kaya lang sa ilalim pa rin sila. Yan, hindi ko siya mapalapit talaga sa ibabaw. Hanggang ganyan-ganyan lang. Itong mga bandang huli, ayan, meron namang ilang trigger fish na naglakas loob na lumapit sa kamay ko. Kaya lang, mangilan-ngilan lang. Mahihiyain yung marami sa kanila o mapapansin nyo ang lalayo. Nahihiya silang lumapit. Ayan. Kaya dire-diretso lang yung inubos ko na yung mga natitirang mga crackers na meron kami para makaakyat na sa bangka at nang makapagpahinga at makabalik na sa resort. Ayan. So, inubos-ubos na lang. Ayan. Nakita niyo yung mga green. Ang gaganda ng kulay ng mga parrot fish. Tapos, yung mga dark blue, yun yung trigger fish. Yung mga stripe na parang zebra, ang tawag nila sa Batangas, pangaritan. Medyo nakakain siya, pero malansa masyado kapag bagong huli. Ayan. Yung mga green, medyo habang yan, yung mga danggit. Yung iba sa maral. Malalaki yung danggit yan, halos mga kasinlaki ng palad. Dito lang sa video, maliit siyang tingnan kasi medyo malayo nga. Pero malalaki yan. Ang hindi namin nakita dito, giant trevally, saka yung malaki daw na octopus doon sa ilalim, hindi naman masyadong naging visible yung ilalim. Kaya ang usual namin nakikita, yung mga maliliit na gapalad na isda. Tapos yung mga isda, may mga identity ng langoy yan. Kapag nasanay ka na ng dadagat palagi, mapapansin mo, magkakaiba sila ng paglangoy. After nga ng fish feeding namin at makikipag-banding sa mga isda, ay sumakay na ulit kami sa bangka, pabalik na kami sa resort. So habang tumatakbo yung bangka, itong mga kasama ko ay nag picture-picture pa rin.
nag-ayos-ayos pa rin doon kahit na mabilis yung takbo ng bangka, ay malakas ang hangin. Para daw may live souvenir doon sa kanila habang nagta-travel. Medyo umabot din ng 30 minutes yung travel time papunta doon sa resort. Pagkatapos ng isang oras, babalik na tayo. At ito nga yung mga kasama natin. Itong naka-block ay si Uban. At ito namang isa ay si Talia. Ayun yung boat captain namin na si Rodel, taga Kulbo. Habang tuloy-tuloy pa rin ang aming takbo. Medyo mainit na, wala na kaming namataan dito ng mga mahing isda. Unlike nung papunta kami, meron pa kami mga nakita. Ayan. So dalawa yung, may kasama din si Rodel hanggang sa makarating na nga kami dito sa tabihan. At ayun, makakapagpahinga na muna para makapag-almusal na uli. Ayan. Ito yung fishport na low tide naman. Ganito ang sitwasyon dito. Kapag high tide naman dito, hanggang dito sa may hagdanan, ayan, hanggang dito sa may hagdanan to makikita nyo, may tubig dito, malinaw pati. So hanggang dito na lang mga idol at see you again. Salamat.